Minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoong Kristo at ipinita sa ating dalawang kamay. Let us pray. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus. Your name is above in every other name. There is Lord. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in the name. We believe in Thee. We trust in Thee. There is Lord, leading prayer for beloved honorable pastor. Anoint Thy words, put Thy words in the mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos, mahal na Panginoon, lahat ng demonyong hadlang, pag-aalinlangan, demons of doubt, sin and belief, demons of destruction, cast out right now, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak ating ibigay sa ating dakilang Diyos upang ang mga papuring ito ay makaabot sa dakilang luklukan ng ating mahal na Panginoon. At bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And we give double honor and respect and cherish the loving memories and blessed teachings of our parents in the Lord, beloved honorable pastor, beloved evangelist Willie Estrada Almeida, the anti-prophet of our loving God, the man of God, our beloved assistant pastor Elena C. Almeida, love and respect also to our beloved children, grandchildren, whole blessed Almeida family, mga minamahal at sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong sumusubaybay, umaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon dito po sa dako ng Zamboanga. Ay magandang hapon po, mga minang pleasant afternoon po sa inyo pong lahat, sa mga katuwang sa banal na umasan ng Diyos, akay po mga kapong manggagawa, kapong mga ngaral, sa ating pong mga beloved choirs, beloved musician, sa ating minamahal na mga visitors kung meron man, at sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito sa dakong ito, sa oras na ito, ay magandang hapon po, minamahal, sa inyo pong lahat. Luwalhatiin po ang dakila at mapagpalang pangalan ng ating dakilang Diyos. At bago ko po makalimutan, happy Father's Day po, mga minamahal, sa lahat po ng mga tatay na narito. Amin pong binabati kayo, mga minamahal, na happy Father's Day po. Nawa ang Diyos po ang patuloy na magbigay sa inyo ng kalakasan upang manatili po kayong haligi, mga minamahal ko ng tahanan. Luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga oras nito, ating pong ihanda ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili, mga minamahal, sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. San banda po tayo naroon sa oras nito, atin po munang itabi yung ating mga cellphone. Amen. Ilagay po muna natin yan sa loob ng ating mga bag para hindi po tayo madistract. Unang talata nating basahin, Proverbs chapter 16, verse 16. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, kabanata ay 16, at ang talata ay 16. Pagkaigi nga na magtamo ng karunungan kaysa ginto. Oo, magtamo ng kaunawaan ay maigi kaysa pumili ng pilak. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Bakit po? Ang pilak at ang ginto ay pansamantala lamang. There's two kinds of riches. That is temporal riches and eternal riches. Yung temporal riches, yan po ay kayamanang lilipas.
kayamanang mawawala, kayamanang mauubos, kayamanang mananakaw. Amen. Yan po yung kayamanan na pinagsusumikapan ng mga taong makasalibutan na maangkin. Amen. Diyan po sila die hard, mga minamahal, to gain temporal riches, to obtain temporal riches. Tayo pong mga anak ng ating mahal na Panginoon, because we understand that we are only strangers of this world. Hindi po tayo taga rito sa lupa. Amen. Yung original citizenship natin, wala dito sa lupa. Amen. Ang original nating tahanan ay nandun sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Itong lahat sa lupa, itong lahat ay temporary lang. Kaya, they gain, they strive to obtain temporal riches. Kakaiba po tayong mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating focus, yung ating target, not temporal riches, but eternal riches. Yung kayamanang magpakailan-kailan paman. At ang kayamanan, mga minamahal, na magpakailan-kailan paman, yung kayamanang hindi lilipas, yung kayamanang hindi maglalaho, yung kayamanang hindi maaagaw sa ating mga kamay. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang kayamanan ng mga anak ng Diyos. Ang kayamanan ng mga taong umiibig sa Panginoon ay ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Dahil sabi ng Biblia, mga minamahal, ang totoong mayaman, hindi yung mga taong nakatira sa mansyon. Yung totoong mayaman, hindi yung mga taong nagbibilang ng sasakyan. Yung totoong mayaman, hindi pa yung mga taong limpak-limpak ang salapi doon sa kanilang bank account. Yung totoong mayaman, mga minamahal, yung si Kristo ang naghahari sa kanilang mga puso. Sila po yung totoong mayaman. It's better to get knowledge than gold. Mas mainam po yung magkaroon tayo ng karunungan kaysa sa kayamanan, kaysa sa ginto, kaysa sa pilak, sabi ng banal na Biblia. Ano pong sabi sa Tagalog version? Pagkaigi nga na magtamo ng karunungan kaysa sa ginto. Oo, magtamo ng kaunawaan ay maigi kaysa pumili, mga minamahal, ng pilak. Totoo po yan, mga minamahal, or sabi ng banal na Biblia, o pumili ng pilak. Mas higit pa, mas mainam pa na magkaroon tayo ng karunungan. Ang karunungan na minimension sa Biblia, hindi pa ito worldly wisdom. Amen. Nag-aaral tayo mula grade 1, pagkatapos ng grade 1, grade 2, elementary, high school, college, nagtitik tayo ng mga iba't ibang uri ng exam. That is only worldly wisdom. Sabi ng Bible, foolishness for the Lord. Mga minamahal, yung worldly wisdom. Kamangmangan sa mahal na Panginoon, yung karunungang makasanlibutan. Amen. Amen. Sabi ng Biblia, ang karunungan sa ibabaw ng lupa, ang kapantasan sa ibabaw ng lupa, ay mga minamahal, kamangmangan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming mga pantas, maraming matatalino, mga minamahal, cum laude, summa cum laude, graduated, skillful, mga minamahal, talagang degree holder. Pero sabi ng Biblia, nakakalungkot dahil kahit nasa kanila ang lahat ng karunungan, but they are ignorant, mga minamahal, regarding sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ngayon, kung ang tao ay ignorante sa salita ng Diyos, paano siya makakapasok sa kaharian ng langit? Kung ang tao ay ignorante, walang alam, mangmang sa salita ng ating mahal na Panginoon, paano siyang maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang? Napaka-imposible. Amen. Kagaya po ng isang banatang lalaki, isang young ruler, nagtanong sa mahal na Panginoon, Lord, paano ako makakatanggap at magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggang? Napakaganda po ng kanyang katanungan, Lord, paano akong magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggang? Ang sabi ng mahal na Panginoon, ganapin mo ang aking kautusan. Ganapin mo ang utos ng Diyos. Sabi niya, Panginoon, ano ang utos ng Diyos? Sabi ng Panginoon, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Igalang mo ang iyong ama, igalang mo ang ina, igalang mo ang iyong mga magulang, at ikaw ay makasumpong ng kaharian ng langit. Amen? Everybody shout, praise the Lord. So, ignorance of the law excuses no one.
Napaka-importante na ang tao'y magkaroon ng sapat na karunungan, malalim na kaalaman patungkol sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, hindi po excuses na tayo po ay walang alam, mga minamahal, makakatakas na tayo sa paghatol ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po, mga minamahal. Lalong-lalo na po ngayon, sa ating panahon ngayon, laganap na po sa social media ang salita ng ating mahal na Panginoon. Iba't ibang mga ngaral, iba't ibang sekta, iba't ibang denominasyon, maging sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, International Ministry, sa FB, sa YouTube, laganap ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ano pong purpose ng Diyos? Bakit nais ng Panginoon ipalaganap ang kanyang mga banal na salita, not only here in the Philippines, but also in abroad, worldwide na po, mga minamahal, ang pagpalaganap ng salita ng Panginoon. Anong layunin ng Diyos? Bakit nais niyang ipalaganap ang salita ng mahal na Panginoon? Upang ang tao, mga minamahal, ay hindi po makatakas sa araw ng paghatol. Upang ang tao ay walang maikatwiran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi rito, ignorance of the law excuses no one. Ang kamangmangan sa batas ay hindi dahilan upang tayo makaligtas sa ating mga pananagutan. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng ating ginagawa, it matters to eternity, mga minamahal. Ano man ang ating buhay, ano man ang ating ginagawa, ano man ang propesyon na ating tinatanggap, ano man po ang kurso na ating pinapasok, ano man po ang ating katayuan sa paglilingkod, ano man ang ating status sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. It matters to eternity. Meron tayong pananagutan, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang ating pananagutan na yan, ay lilitisin ng mahal na Panginoon sa araw po, mga minamahal, ng paghatol. Kaya hindi po excuses na wala tayong alam sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng malalim na eagerness, malalim na hangarin, pagsusumikap, mga minamahal, para maunawaan natin yung kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag hindi natin maunawaan ang utos ng ating mahal na Panginoon, lalo tigit, hindi natin ipamuhay ang utos ng ating mahal na Panginoon, hindi natin masumpungan ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kahit alam pa natin ang utos ng Diyos, kung hindi naman natin ito ipapamuhay, nagiging walang pakinabang po, mga minamahal. Kabisado mo ang 10 Commandments, marami kang talatang alam, bersikulado ka, cover to cover, Genesis to Revelation, marami kang alam sa salita ng Panginoon, pero hindi mo naman ipinapamuhay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi mo pa rin matanggap ang pangako ng Diyos patungkol sa buhay na walang hanggang. Kaya't napakahalaga na malaman natin ang salita ng Diyos, at the same time, ito po'y ating may pamuhay. Napakahalaga na tayo po'y magkaroon ng karunungan, mga minamahal, kaalamang espiritual na nanggagaling sa Diyos. Gaya ng sinabi ko sa inyo, yung worldly wisdom, it is foolishness unto the Lord. Yan ay kamangmangan sa harapan ng mahal na Panginoon. Hindi yan ang karunungan na nais ng mahal na Panginoon. Bueno, mga minamahal, kung tayo po ay mga degree holder, tayo po ay nakapagtapos sa pag-aaral, praise the Lord. Gamitin natin yan para makatulong sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Say amen. Kung ikaw ay nakapag-graduate, nagkaroon ka ng stable na mga job, mga minamahal, nagkaroon ka ng source of income, may mga resources ka, tumatanggap ka ng pagpapala, huwag natin kakalimutan na hindi yan atin. Ha? Amen. Tayo po'y tinawag ng mahal na Panginoon upang maging tagapag-ingat. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Yung kayamanan na yan, hindi yan sa'yo. Anumang ari-arian mo, hindi yan sa'yo. Anumang resources mo, hindi yan sa'yo. Anumang source of income mo, hindi yan sa'yo. Anumang negosyo mo, hindi yan sa'yo. Yan ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. And what is the reason why? Bakit ka pinagkatiwalaan ng Panginoon sa mga resources na yan? Ano ang plano ng Diyos? Anong layunin ng mahal na Panginoon? Upang ang mga resources na yan na ibinigay sa'yo ng mahal na Panginoon, gamitin mo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Hindi yan ibinigay sa iyo ng Panginoon para magpasasa ka lang ng iyong sarili. Ha? Hindi yan ibinigay ng Panginoon para magpayaman ka dito sa lupa. Dahil ang kayamanan dito sa lupa, mananakaw, kakainin ang mga tanga. Amen?
mawawala. Kaya't ang nais ng Diyos, mag-ipon tayo ng kayamanan, mga minamahal doon sa langit. Yan ang karunungan na binigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tenant lamang. Tagapag-ingat lamang po tayo ng kayamanang ito na ating tinatanggap ngayon. Kaya't ano man ang nasa iyo, ano man ang ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon, ang gusto ng Diyos ay gamitin mo yan to glorify His name. Gamitin mo yan to spread out the good tidings, spread out yung gospel, not only here in the Philippines, sa buong mundo. Tulungan natin ang iglesia ng Diyos na may palaganap ang salita ng mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, Hosea chapter 4 verse 6, importante ang karunungan, importante ang kalaman. Hosea chapter 4 verse 6. Amen. Dito sa aklat ng Hosea, 4, talata po ay 6. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Amen. Amen. Because of their ignorance, almost all of them are destroyed in the wilderness. Dahil sa kanilang kakulangan ng karunungan. Napakritikal, delikado. Amen? Mapanganib. Kapag Kristiyano ka na kulang ka ng kaalaman, madali kang madisib ng kaaway. Madali kang madaya ng kaaway. Madali kang malinlang ng kaaway. Kapag hindi sapat ang karunungan, mga minamahal na nasa isip mo, karunungan na nasa isip mo na galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya't ang Kristiyano, kailangan mag-aral, magsaliksik, upang maunawaan natin ng kalooban ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Bible, may people, they are destroyed because of lack of knowledge. Why? Because they rejected knowledge. Sila po'y humantong sa pagkawasak. Sila po'y napuksa, mga minamahal, sabi ng Biblia, because they are lack of knowledge. Sila'y kulang ng karunungan. Kulang sila ng kaalaman. Amen? Bakit kaya sila kulang ng karunungan? Bakit kaya kulang sila ng kaalaman? Dahil hindi sila nag-aaral. Amen. Hindi sila nagsasaliksik. Hindi nila binubulay-bulay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. That is the reason why bakit kulang sila ng karunungan. At sabi ng Biblia, because of their lack of knowledge, mga minamahal, they destroyed. Sila po yung napuksa. Because they're rejecting knowledge. Kanila pong reject ang karunungan. Mga minamahal, dapat sanay kanilang pagsumikapan na makamtan, mga minamahal. Tayo po'y mapalad. In the time of Israelites, time of the apostles, wala pang Biblia. Wala pang binabasang Biblia. Hindi pa nabukbay ng Biblia. First Bible na ginawa, year 1611, panahon ni King James, mga minamahal. Wala pang Biblia sa panahon ng apostoles. Wala pang Biblia sa panahon ng mga propeta. Wala pang Biblia sa mga sinaunang mga tao. Mga minamahal, kaya para sa kanila, wala pa silang guideline, wala pa silang pattern kung paano paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. But in our time, mga minamahal, we are blessed among the blessed. Dahil sa Biblia na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, nababasa natin ang iba't ibang uri ng mga karanasan ng mga unang mananampalataya, kung paano silang pinagpala dahil sumunod sila sa kalooban ng Diyos. Nababasa natin sa Biblia kung paano naghimala, kung paano nag-ingat, kung paano nagligtas, kung paano nagpala ang mahal na Panginoon sa mga tumatalima sa kanyang kalooban. Meron na tayong guidelines. Amen? Amen. Hindi na tayo maliligaw, not unless kung hindi ka nagbabasa ng Biblia. Not unless kung wala kang Biblia. Di ba nakakalungkot? Dito na tayo inuban, dito na tayo tumanda, pero dumadalo tayo every gawain. Wala tayong bit-bit na Biblia. Kahit ipataas ko inyong kamay dito, mga minamahal, ang tingin ko, mas marami ang walang Biblia kaysa sa merong Biblia. Sabi ng Biblia, may people are destroyed because they are lack of knowledge. Why? Because they rejected knowledge. Amen? So napakahalaga na tayo po'y mag-aral ng Biblia. Not only every Sunday, huwag tayong makontento sa mga preaching lang ng mga preachers. Mas maganda yung self-study, yung tayo mismo ang nagre-research, tayo mismo ang sumasaliksik
patuloy nating pinapalalim yung ating kaalaman at pangunawang espiritual. Dahil the more na tayo po'y nagbabasa ng Biblia, the more na nakikilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. And the more we know Him, the more we love Him. Bakit lumalalim ang pag-ibig natin sa Diyos? Dahil lumalalim ang ating pagkakilala sa Panginoon. Paano lalalim ang ating pagkakilala sa Diyos? Sa magitan ng Kanyang banal na Biblia. Sa Kanyang banal na salita. Pero nakakalungkot ang iba sa atin, naalala lang natin ang Biblia tuwing araw ng linggo. Amen? Amen. Nababasa lamang natin ang Biblia tuwing araw ng gawain. Pero kapag walang gawain, busy tayo sa cellphone, busy tayo sa mga bagay dito sa lupa. Paano tayo lalago? Paano tayo magiging closer sa ating relationship, sa ating commitment, sa ating mahal na Panginoon, kung puro cellphone ang ating hawak? Paano tayo lalago? Paano lalim ang ating pananampalataya? Paano tayo mangungugat? Paano tayo magiging rooted? Paano magiging stablisado ang ating pananampalataya, minamahal, kung kulang tayo ng karunungan at kaalaman sa salita ng ating mahal na Panginoon? Alam po ninyo yung ibang sect at denomination, well-versed yung mga membro. Sabi nga ng aking narinig, talo pa tayo ng mga children's choir. Yung mga children's choir, maraming alam na bersikulo. Pero minsan yung iba sa atin, amen, naalala ko tuloy, beloved brother Fernando Sulon, siya po'y nahiwalay sa grupo ng ating mahal na pastor. Napunta siya sa malayo sa may kagubatan. At siya po'y na-recover ng mga sundalo. Pero before siya po'y tinutukan ng baril, ang sabi niya, miyembro ko ng Jesus Miracle Crusade. Sabi ng mga sundalo, kung totoong miyembro ka ng Jesus Miracle Crusade, hindi ka Abu Sayyaf, mag-recite ka ng isang bersikulo. Ang sabi niya, John 3:16. For God so loved the world. Yun po yung kanyang verse. Hindi po siya pinaputukan ng baril, naniwala yung mga sundalo na siya po yung member ng Jesus Miracle Crusade. Just imagine, kung wala siyang bersikulong alam. Amen? Kung wala siyang bersikulong alam, ibig sabihin siya po'y mapagbibintangan na Abu Sayyaf. Ganon din po sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, ignorance of the law excuses no one. In the time of judgment, hindi mo pwedeng sabihin, Lord, wala akong alam. Pasensya, mahal na Panginoon. Papasukin mo ko sa iyong karyan. No. Because ignorance of the law excuses no one. Hindi mo pwedeng sabihin pagdating ng araw ng paghatol, Panginoon, pasensya, hindi ko po alam, hindi ko po narinig sa preaching ng preacher na ganito pala. Mga minamahal, hindi po. Napakahalaga tayo po yung nagsasaliksik. Amen? Si Esau, mga minamahal. Isang example, bakit pinagpalit ni Esau yung kanyang birthright, yung kanyang pagkapanganay, mga minamahal? Dahil si Esau, he don't know the value of birthright. Hindi po niya alam yung halaga ng pagkapanganay. Siyempre, para sa kanya, madali niyang ipagbili yung kanyang pagiging panganay. Madali niyang ipagpalit ang kanyang pagiging panganay sa isang mangkok lamang na lugaw because he don't know the value of birthright. Hindi niya alam. Kaya madali siyang malinlang, madali siyang madaya dahil wala siyang alam. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung alam pa ni Esau yung value ng birthright, hindi niya yun bibitiwan. Kung alam pa ni Esau yung value ng birthright, yayakapin niya yun ng mahigpit. Kung alam pa ni Esau yung value ng birthright, mga minamahal, ng pagkapanganay, kahit anong mangyari, ikamatay man niya, hindi niya yun bibitawan. Pero dahil wala siyang alam di ba? Kakaiba yung may alam. Say amen. Say amen. Bakit tayo nagkakaroon ng kaalaman? Dahil nag-aaral tayo. Nagsasaliksik tayo. Amen. Amen. Kaya lang, ang problema kapag sobrang dunong na, akala mo kung sino nang magaling. Akala mo kung sino ng sino. Tumataas ang pride kapag sobrang ng kaalaman. Amen. Kaya mag-ingat din para sa mga taong sobrang kaalaman. Parehas pong ingatan. Meron pong danger yan, mga minamahal. Kapag kulang ka ng kaalaman, mga minamahal, mapanganib. Kapag sobra ka naman ng kaalaman, amen, nakala mo kung sino ka na, nagkakaroon ka na ng pride, mapanganib din po, mga minamahal. Kaya't kailangan, nasa tamang pamantayan lamang tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hebrews chapter 12, verse 16. Kaya hindi po.
Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanata ay 12 at ang talata ay 16. Baka magkaroon ng sinumang mapakiapid o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Amen. Sabi rito, mga minamahal, Esau sold his birthright for one morsel of meat. Isang mangkok lamang na pagkain. Ipinagpalit niya, minamahal, yung kanyang pagkapanganay. What is birthright? Mga minamahal, ito po yung birthright, it is the privilege of being firstborn. Privilege of being firstborn. Yan po ay, mga minamahal, kumbaga, ang destiny mo, mga minamahal, is to be leader of your clan, of your family. Sa iyong descendant, ikaw magiging leader. Once, mga minamahal, na nasa iyong birthright, ikaw ang panganay, mga minamahal. That is great opportunity, great privilege, mga minamahal, na ikaw ay maging panganay. Ang pangalawa, mayroon kang double portion, mga minamahal, sa lahat ng inheritance ng iyong nanay at ng tatay, mga minamahal. Double portion ang share na iyong matatanggap. Ito po ay spiritual. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ang malaking problema lang, because of Esau ignorance, he bargained his birthright, mga minamahal, because of his ignorance. Hindi niya alam Wala siyang alam. Mangmang siya, mga minamahal. Hindi po kagaya kay Jacob. Si Jacob, he is conservative people. Punong-puno ang kanyang isip ng curiosity, mga minamahal. Alam po ninyo yung pagiging konserbatibo, pagiging curious sa lahat ng bagay. Ito po yung attitude ng mga scientist. Bakit sila nakakatuklas ng maraming bagay? Mga bagong tuklas. Bakit sila nakakatuklas ng ganito? Because of their curiosity. Because they are conservative, mga minamahal. Kaya nakakatuklas sila ng mga malalalim na mga bagay. Yun ang attitude ni Jacob. Kakaibang attitude ni Esau. Si Esau, abala lang siya sa pangangaso sa kabundukan. Wala siyang kamalay-malay na may mga bagay pala na kailangan niyang matutunan. Amen. Say amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, napakadelikado. Ignorance of the law excuses no one. The people of Israel, they destroy because of lack of knowledge, because they rejected knowledge. Mapanganib yung kulang ng kaalaman. Meron tayong malaking oras, malaking panahon para magbasa ng Biblia, makinig ng mga preaching, para lumago ang ating karunungan at kaalamang espiritual. Si Esau, ipinagbili niya ang kanyang pagiging panganay because of ignorance. Siya po'y walang alam, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, walang alam si Esau. Sino ang dapat nating sisihin? Yung kanyang tatay, mga minamahal na si Isaac? Sino ang dapat nating sisihin? Yung kanyang nanay na si Rebecca? Bakit walang kaalaman si Esau? Sino ang dapat sisihin? Siyempre si Esau. Hindi yung kanyang nanay, hindi yung kanyang tatay. Si Esau ang dapat sisihin dahil hindi po siya nag-interest na matuto sa maraming mga bagay. Lalong-lalo na sa mga espiritual na mga bagay. Napaka-importante, mga minamahal, para hindi tayo madaya, hindi tayo maligaw, hindi tayo malinlang ng kaaway. Mga minamahal, delikado ang kulang ng kaalaman sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Siya'y napahamak. Ipinagbili niya yung kanyang pagkapanganay, mga minamahal, dahil lamang sa isang mangkok na pagkain. Ganun ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag may karunungan ka, hindi mo ipagpapalit yung kaligtasan na tinanggap mo sa mga bagay na material dito sa lupa. Marami tayong kapatiran, iniiwanan ang paglilingkod dahil sa trabaho, iniiwanan ang paglilingkod dahil sa negosyo, iniiwanan ang paglilingkod dahil sa ambisyon, iniiwanan ang paglilingkod, mga minamahal, dahil sa pangarap, iniiwanan ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil lamang sa mga material na bagay. Sila'y kalintulad ni Esau, ipinagpalit ang kanyang pagkapanganay sa magitan lamang ng isang mangkok na lugaw. Ayon ng Panginoon, kaya nais ng Diyos, magkaroon tayo ng malalim na pangunawa. Magbasa ng Biblia para makilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil the more na lumalalim yung ating pagkakilala sa Panginoon, the more, mga minamahal, lumalalim yung ating pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. At the more na lumalalim yung pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, the more na hinayakap natin ng mahigpit ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Hallelujah.
Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Proverbs 24 verse 5. Pakibasa po ng talatang ito. Amen. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, kabanata 24, talata po ay 5. Ang pantas na tao ay malakas. Oo, ang taong maalam ay lumalago ang kapangyarihan. Amen. Amen. Ang taong may alam, malakas. That is spiritual. Everybody shout, praise the Lord. Hindi po yung physical strength ang pinag-uusapan dito. Ito yung spiritual strength. Kailangan natin ng kalakasan na galing sa Diyos. Say amen. Say amen. Ang lakas ni Samson, saan galing? Sa buhok? Ha? Sa buhok ba ni Samson galing yung kanyang lakas? Dahil kung babasahin ng Biblia, nung pinutol ang buhok ni Samson, humina si Samson. Amen? Amen. Yun po ay symbolical lamang po ng paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Minsan may ginagamit ang Diyos, mga minamahal, na kalakasan para tayo po'y maging malakas sa paglilingkod. Dahil kapag tayo po'y mahina sa pananampalataya, wala tayong taglay na kalakasan na galing sa ating mahal na Panginoon. Madali tayong matisod, madali tayong mabuwal, madali tayong mahulog sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kailangan natin ng kalakasan para makapagpatuloy tayo hanggang sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. Kailangan natin ng kalakasan upang magtagumpay tayo sa lahat ng gawa ng kaaway sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang totoong lakas ni Samson, hindi galing sa kanyang buhok. Ang totoong lakas ni Samson, ito'y galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't in the end, sabi ng Bible, mas maraming pinatay si Samson, mga minamahal, malapit nang maputulan, mamatay siya, mga minamahal. Sapagkat sabi ng Biblia, winasak niya isang malaking templo, mga minamahal, kanya pong sinira yung mga punong haligi ng templo at marami ang namatay, mga minamahal, sa panahong iyon. Nanalangin siya sa mahal na Panginoon na minsanan pa, ibalik ang kanyang kalakasan. Isipin po ninyo, kung sa buhok galing ang lakas ni Samson, bakit nung maikli na ang kanyang buhok, winasak niya ang haligi ng mga templo, bumalik, mga minamahal, ang kanyang kalakasan. Ibig sabihin, ang kalakasan ni Samson galing sa Diyos. Mula nang siya po'y sumuway, hindi po siya tumalima sa ating mahal na Panginoon. Anong bilin ng Diyos? Huwag siyang iinom ng alak na makakalasing. Anong ginawa ni Samson? Sinuway ang utos ng Diyos. Uminom ng alak na makakalasing. Sabi ng Panginoon, huwag mong puputulin ang iyong buhok, mga minamahal. Sinabi niya kay Delilah, ang sikreto ng kanyang lakas, mga minamahal, galing sa kanyang buhok. Pero yun ang po'y pangunawang tao, mga minamahal. Kaya siya po'y nanghina dahil sa kanyang pagsuway. Hindi siya pinahintulutan mag-asawa ng ibang lahi, mga foreign woman. Siya po'y nakipag-asawa sa ibang lahi, kaya't naging dahilan, mga minamahal, na si Samson ay nanghina. Pero binalik, regain ng Diyos ang kanyang kalakasan at ito ang naging dahilan bakit ang Israel ay naging matagumpay laban sa mga Pilistuhanon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. So ang karunungan, ito'y nagbibigay sa atin ng kalakasang espiritual, mga minamahal. Kaya napakahalaga na tayo po'y maging matalino sa lahat ng bagay. Si Moses, siya po ay well-educated sa batas ng Ehipto. Naging matalino siya dahil siya po'y hinahanda, hinuhubog siya para maging sunod na paraon ng Ehipto. Napakalaking pribilehiyo. Yung posisyon na pagiging paraon ng Ehipto, pagiging king ng Ehipto, it means king. Yung word na Pharaoh, it means king sa atin, presidente. Amen. Kaya yung pagiging Pharaoh sa dako ng Egypt, ito po'y malaking pribilehiyo, mga minamahal. Maraming nag-aagawan sa ganitong posisyon. Si Moses, siya po ay nakadestin, mga minamahal, para maging Pharaoh ng Egypt. Pero sabi ng Biblia, dahil si Moses, taglay niya ang karunungang espiritual na galing sa mahal na Panginoon, tinanggihan niya ang posisyon na yun. Basahin po natin ang Biblia, Hebrews chapter 11, verse 24 and 26. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanata ay 11 at ang talata ay 24 hanggang 26. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa
na siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos. Kaysa magtamo ng nagsisikupas na kalagayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So tingnan mo yung karunungan ni Moses. Ikumpara sa karunungan ni Esau. Amen? Si Esau, siya po ay tinawag na mangmang, sabi ng Biblia. Amen. Dahil hindi niya alam yung halaga ng pagiging panganay. Ganon din po sa kaligtasan. Ganon din po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag hindi mo alam, mga minamahal, ang kahalagahan ng kaligtasan, hindi mo aayusin ang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Magiging pabanjing-banjing ka lang sa paglilingkod. Magiging mga minamahal, kumbaga easy lang sa'yo ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi ganun kalalim ang pagpapahalaga mo sa kaligtasan na ibibigay sa sana ng mahal na Panginoon dahil hindi mo alam ang lalim ng halaga ng kaligtasan. Kagaya ng pagbibigay ng 10 bahagi at mga handog. Kung alam mo ang halaga ng pagbibigay, kung alam mo ang halaga ng pagtatapat sa pagbibigay ng 10 bahagi at mga handog, mga minamahal, magiging kagalakan mo ang pagbigay sa gawain ng ating mahal na Panginoon dahil naunawaan mo kung gaano ito kahalaga. Pero kapag hindi mo alam kung gaano kahalagang pagbibigay ng 10 bahagi at mandog, against ka sa turo na ito. Masakit sa iyong pandinig kapag marinig mo ang pangangaral, sasabihin mo, malakiyas na naman. Magnanakaw na naman. Paulit-ulit na lang. Everybody shout, praise the Lord. Against ka. Say amen. Kasi hindi mo naunawaan yung halaga. Say amen. Say amen. Hindi mo naunawaan yung halaga, kaya against ka. Kinukontra mo, mga minamahal, dahil hindi mo naunawaan ang halaga. Pero pag maunawaan mo ang halaga, panahon ng giving, galak na galak kang kunin ang iyong 10 at handog. Dahil alam mo, pagkakataon mo ng pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil naunawaan mo ng pagbibigay ay susi ng pagpapala. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Nandun ka pa lang sa bahay mo, excited ka na Lord, nandito yung aking 10 bahagi at mga handog. Pagdating ng exhortation ng giving, pagbibigay, ibibigay ko ito sa iyo, mahal na Panginoon, dahil alam ko, dito mo ako pagpapalay. Kapag makita mo ang aking katapatan, bubuksan mo ang dumawan ng langit, ibubuhos ang saga ng pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kapatiran natin, ang kanilang trabaho ay pumumulot ng basura doon sa dako ng Payatas Island. O tinawag po nilang Smoky Mountain sa dako ng Payatas. Yun lang ang kanilang trabaho. Pero galak na galak sila pagdating sa pagbibigay. Naniniwala sila lang turo ng ating kagalang-galang na pastor ay totoo. Yung mga pangaral ng mga mangaral ay totoo. At every time na meron silang 10 bahagi at mga handog, itinatabi nila kahit kailangan nila ng pagkain, kailangan nila ng panggastos, hindi nila ginagalaw ang kanilang mga 10 bahagi at mga handog. Pagdating ng gawain, kahit wala silang pamasahe, naglalakad, dumadalo sa gawain, iniingatan nila ang kanilang 10 bahagi at mga handog na hindi po nila magalaw, hindi po nila magastos. Nakita ng Panginoon ng kanilang mga puso na sila ay pinagkatiwalaan sa maliit na bagay, karapat dapat silang pagkatiwalaan sa malalaking mga bagay. Yung kanilang mga anak na 3, na pag-aral, naging scholar, nakapagtapos, nakapag-abroad. Ngayon, wala na sila sa Payatas. Hindi na sila namumulot ng basura. Sila'y pinayaman na ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang pagbibigay ay may kapangyarihan upang tayo po'y payamanin. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Galak ang ating puso sa tuwing nagkakaroon tayo ng pagpapala. Nung Friday nga, sabi ko, Lord, magagawain na naman, wala akong may bibigay. Amen. Mabuti lang in-invite kami sa isang handaan. Nabigyan kami ng konting financial. Yung iba binili namin ng oil para sa sasakyan. May natira. 5 kami pinaghati-hati namin. Sabi ko, salamat Lord, makapagbigay na ako ng offering bukas. Tawa ng tawa yung isa nating beloved preacher, Brother Roger, sabi niya, grabe worker, no? Maliit lang na bagay, kagalakan na natin. Totoo po yan, mga minamahal. Amen? Kapag alam mo na pribilehiyo na mayroon kang tithe sila offering na makapagbigay sa gawain, dahil alam mo doon kapag papalain, galak na galak kang magbigay.
Kahit maliit lang. Dahil ang pinag-uusapan dito, hindi yung laki, hindi yung liit. Ang usapan dito, kung tapat ka ba na nagbibigay ng iyong ikapo at ng iyong handog. Dahil naunawaan mo eh. Naunawaan mo. Yun ang halaga ng pangunawa. Amen. Kagaya ng pagpupuri. Naunawaan mo na mahalaga ang pagpupuri. Kapag hindi mo alam ang halaga ng pagpupuri, tamad kang magpuri. Kahit dito sa gawain, tamad kang magpuri. Dahil hindi mo alam ang halaga. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Say amen. Wala kang oras, wala kang panahon sa pagpupuri. Hindi mo, kumbaga, wala sa puso mo yung excitement sa pagpupuri. Hindi mo passion yung pagpupuri, mga minamahal. Dahil hindi mo alam yung halaga. Pero pag maunawaan mo yung halaga ng pagpupuri, si Haring David, naging matagumpay na hari. Imagine, from shepherd to king. Mula sa pagiging pastol, mga minamahal, si David ay naging hari. Bakit siya naging hari? Because David praised the Lord 7 times a day. Pinupuri ni David ang Panginoon 7 beses sa loob ng isang araw. Kanyang inaawitan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Naunawa, yun ang sikreto ni David. To touch the heart of God. To convince the Lord that He's worthy to be blessed. Yun ang sikreto ni David eh. Siyempre, gusto mong pagpalain ka. But the big question is, worthy ka ba para pagpalain? Yan ang tanong. Gusto mo ng blessing? Gusto mo ng magandang bahay? Gusto mo ng sasakyan? Gusto mo ng pagpapalang pinansyal? The question is, karapat-dapat ka ba sa pagpapalang iyong inaasam? Convince the Lord that you are worthy to be blessed. Si King David, kinumbinsi niya ang mahal na Panginoon. Amen? Because we need to convince the Lord. Ano man yung prayer natin, ano man ang hinihingi natin, mga minamahal, ano man ang inasam ng puso natin, ano man yung desire natin, we need to convince the Lord that you are worthy to be granted in your prayer. Karapat-dapat ka ba tugunin ang iyong panalangin? Si David, ang kanyang ginagawa to convince the Lord, to touch the heart of God, pinupuri niya ang Diyos. Inaawitan niya ang mahal na Panginoon 7 beses sa loob ng isang araw. Sabihin mo, Brad, si Haring David yun, hari siya, wala siyang trabaho. Hindi niya kailangan magtrabaho. Hindi niya kailangan maghanap buhay kasi hari siya. Okay, mga minamahal. Thrice, 3 times a day. Si King David, wala siyang trabaho, 7 times a day nakapagpuri siya. Amen? O tayo walang trabaho, kaya ba natin yung 3 times a day magpuri? Okay, buwasan natin. Twice a day. O 2 times every day na magpuri tayo sa ating mahal na Panginoon. Kasi siyempre may mga trabaho tayo. Ang problema lang po, too much of busyness, minsan wala na tayong oras magpuri. Say amen? So we need to touch the heart of God. Kailangan natin kumbinsihin ang mahal na Panginoon. Lord, gusto ko ng ganito. Lord, gusto ko ng ganitong pagpapala. Mga minamahal, convince the Lord that you are worthy to be blessed, mga minamahal. Karapat-dapat ka bang pagpalain? Hindi po ni King David ang puso ng ating mahal na Panginoon. He praised the Lord 7 times a day. Dahil naunawaan ni Haring David sa kanyang isip, naunawaan ni Haring David sa kanyang puso, na kaya niyang purihin, kaya siyang pagpalain ng Panginoon kapag mahipo niya ang puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong ginawa ng Diyos? Pinagpala si David, mga minamahal. Kumbaga, beyond of his expectation, tinanggap niya yung pagpapala. Sino ba ang maniniwala mula sa pagiging tagapagbantay lamang ng tupa ng kanyang tatay? Siya po'y magiging great king ng Israel dahil si Haring David, ang sikreto niya ay purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. So dapat matalino. Si Moses, mga minamahal, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Because of his wisdom, spiritual wisdom. Hindi niya tinanggap yung pagiging mga minamahal paraon sa kingdom ng Egypt. Kanyang refuse, kanyang tinanggihan. Which is, kung iisipin mo, kung si Moses materialistic, kung si Moses karnal, kung si Moses naghahangad ng kayamanang lilipas, kung si Moses ay mataas ang ambisyon, amen? Sa tingin ninyo, tatanggihan ba ni Moses yung pagiging paraon ng Ehipto? Hindi po. Amen. Amen. Ang sabi nito in verse 25, he chose to suffer affliction with the people of God. Ang pinili niya, instead na tanggapin yung pagiging king ng mga minamahal Egypt,
Ang pinili ni Moses ay makasama ang mga tao ng Diyos sa kahirapan, mga minamahal. He chose to suffer affliction with the people of God. Mas pinili niyang magtiis, mas pinili niyang magbata, mas pinili niyang maghirap kasama ang mga tao ng Diyos rather than enjoy, mga minamahal, the pleasures of sin. Mas pinili niyang magtiis. Bahala nang magtiis, bahala nang maghirap, bahala nang magsakripisyo, mga minamahal. He chose to suffer affliction kasama ang mga tao ng Diyos. Dahil kapag kasama mo ang mga tao ng Diyos, kasama mo ang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Nasaan ba ang Diyos? Nandun sa kanyang mga tao. Kaya kapag kasama mo, pinili mo na makasama ang tao ng Diyos, nandun ang Diyos. Kagaya ng ating pagkakatipong ito, sabi ng Bible, 2 or 3 are gathered in my name, I in the midst of them, 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay nariyan sa kanilang kalagitnaan. So we believe 100%, hindi man nakikita in our own naked eye ang ating mahal na Panginoon, pero ramdam natin ang kanyang presensya, ramdam natin ang kanyang pag-ibig, ramdam natin ang kanyang pagmamahal. Para sa atin, mga minamahal, kontento na tayo na kahit hindi natin nakikita sa ngayon ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang mahalaga sa atin ay maramdaman natin ang kanyang banal na presensya. He chose suffer affliction with the people of God rather than to enjoy the pleasures of sin. Mas pinili niya ang mga tao ng Panginoon kaysa maging masaya sa kasalanan. Amen? Ang kasayahan sa paggawa ng kasalanan ay pansamantala lang. Say amen. Masaya ka ngayon, oo, dahil gumagawa ka ng kasalanan. Inom dito, inom doon. Party dito, party doon. Lahat ng kalayawan gagawin mo. Masaya ka, oo. Pero may katapusan yan. May bottom line yan. Because sin will find you out. Hahanapin ka ng iyong kasalanan. Darating ang araw, hindi ang nasa mo ang magdurusa, kundi ikaw mismo ang maghihirap bunga ng iyong kasalanan. Dahil ang bunga ng kasalanan, karamdaman hanggang humantong ito, mga minamahal, sa kamatayan. Say amen. In verse 26, he understand that valuing Jesus is greater riches than the treasures in Egypt. Nakita po ni Moses na kapag pahalagan mo ang ating mahal na Panginoon, ang pagpapahalaga sa ating buhay na Diyos ay greater riches than the treasures of mga minamahal of Egypt. Mas mahalaga ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya the more na pinapahalagan mo ang iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, the more, mga minamahal, na tayo po ay binibless ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa oras nito, mga minamahal, ating pong awitan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Luwalhatiin natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sapagkat mahalaga ang karunungan, mga minamahal. Huwag natin sayangin yung ating oras, yung ating panahon. Ilaan po natin ito sa pag-aaral, pagsasaliksik ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon upang hindi tayo mapahamak. Sabi ng ating pinag-aaralan, my people are destroyed because of lack of knowledge, because they rejected knowledge. The ignorance of the law excuses no one. Hindi na pwedeng sabihin na wala tayong alam. Napakahalaga na tayo po'y mapuno ng karunungang espiritual upang hindi tayo malinlang, hindi tayo madaya ng gawa ng kaaway. Awitan natin ang mahal na Panginoon. You shall love the Lord with all our heart. You shall love the Lord with all your soul. You shall love the Lord with all your heart, with all your heart, with all your soul, with all your mind. You shall love the Lord with all your heart. You shall love the Lord with all your soul. Yes, there is Jesus. Hallelujah. You shall love the Lord with all your heart, with all your heart.
the things you do, Lord, I love you. I love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Glory to Jesus. I will love the Lord with all my heart. Hallelujah, hallelujah. I will love the Lord with all my soul. I will love the Lord with all my heart. With all my heart, with all my soul, with all my heart. Oh, I love you for all the things you are. Oh, I love you for all the things you do. Oh, I love you. Help me love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my heart. We shall love the Lord with all our heart. We shall love the Lord with all our soul. We shall love the Lord with all our heart. With all our heart, with all our soul, with all our heart. Oh, I love you for all the things you are. Oh, I love you for all the things you do. Oh, I love you. Yes, I love you, Lord, with all our hearts, with all our soul. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ikaw, Diyos. Glory, glory to Jesus. Amen. Glory, glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Inaman tayo po sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoong si Kristo. Sabi ng Biblia, kung tayo po'y kulang ng karunungan, kaalaman, mga minamahal, manalangin tayo sa Diyos, sa ating mahal na Panginoon, sapagkat siyang Diyos na pinagbubukalan ng karunungan at ng kaalaman. Tayo po'y manalangin sa oras nito. O pagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga oras nito, mahal na Panginoon, sa ganang amin, wala po kaming magagawa. Aming dalangin, mahal na Panginoon, hallelujah, buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa. Lubos naming maunawa ng salita mo, ang kalooban mo. Dagdagan mo ang aming karunungan, ang aming kaalaman, upang maunawaan namin kung gaano kahalaga ang pagsunod, kung gaano kahalaga ang pagtalima sa iyong kalooban,
upang matiyak namin ang kaligtasan at buhay na walang hanggang na iyong ipinangako sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, mapagtibayin mo ang aming pananampalataya, patuloy mong palaguin ang aming karunungan sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. As a point of contact, ipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawan na may mga karamdaman, sawayin natin sakit, gumaling, problema, malutas, sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay, ipatong mo ito sa aming mga ulo, sa unang panalangin po ng aming kagalang-galang na pastor, sama-sama naming sinasaway, anumang uri ng karamdaman, gumaling, problema, malutas, sa pangalan ni Jesus, cast out right now, in the mighty name of Jesus. Demons of doubts, demons of pride, carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmities cast out, mga panghihina, panlupaypay, panlalamig, demonyong pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa mga oras na ito. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times, express our love to our dearest Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. I love you, there is Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Luwalhatiin po ang matamis at mapagpalang pangalan ng ating buhay na Diyos. Tayo po na dumako sa ating special love offering, mga minamahal, at aking pong binibigay ang buong pagkakataon sa pananalangin. Kaili po, mga minamahal, beloved Brother John Harold Francisco, para po sa ating pananalangin. Hallelujah, hallelujah. Sa makapanginoon pagpalang pangalan mo, mahal Panginoong Jesus, mahal Panginoon, pagpalain niyo po, mahal Panginoon, ang bawat nagbibigay ng kanilang special love offering, mahal Panginoon, pagpalain niyo po ng mga special na pagpapala, mahal Panginoon, nawa ito magamit ng mainam sa iyong banal na ubasan, mahal Panginoon, maraming salamat, mahal Panginoon, pagpalain niyo po sila ng makalibong beses sa mga pagpapala at biyaya, mahal Panginoon, in Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Glory to Jesus. At para po sa ating additional announcement, mga minamahal, para po sa ating mga banal na gawain, every Wednesday po, alas 4, ang ating simula, alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Every Friday po, mga minimal overnight prayer po natin, alas 10 ng gabi. At tayo po matatapos, madaling araw na po ito ng Sabado, alas 3 ng madaling araw. Every Sunday po, mga minimal ating general worship, ang ating oras ay alas 10 ng umaga. Tayo po natatapos, alas 3 ng hapon. At ipagpapamin po niyo, mga minimal, tayo po lumampas ng oras. Gawa nga ng napahaba ang ating banal na gawain, mga minamahal, ibang part ng ating banal na gawain. At para po sa ating Miracle Hour, mga minamahal, ito po ay gabi-gabi, mga minamahal, mula po sa Huwebes ng gabi hanggang Martes po, mga minamahal ng gabi. Maliban sa gabi, mga minamahal ko ng Miyerkules, that is because of conflict of schedule, gawain natin ng Miyerkules, kaya minabuti po namin na mga minamahal, hindi muna magdaos ng ating Miracle Hour every Wednesday ng gabi. Pero Huwebes ng gabi hanggang sa Martes po ng gabi, mga minamahal, ay meron po tayong Miracle Hour. Patuloy po tayong manood, mga minamahal, upang pagpalain tayo ng Diyos, i-share po natin yung ating Miracle Hour. At patuloy po, mga minamahal ko, ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal ng Diyos po magpala para po sa ating progress ng ating banal na gawain. Mga minamahal, patuloy po nating inaayos yung extensive po ng ating preachers area. Yung kalahati po niyan ay bodega po, mga minamahal, para po sa mga gamit natin dito. At mga minamahal, loobin ng ating dakilang Diyos, ayusin po natin yung preachers area natin. Mga minamahal, malay po natin this coming October ay ma-invite po natin yung ating beloved children, mga minamahal, sa lugar na ito. At least meron na po silang pwesto na gagamitin. Hindi po kagaya ng last year, nagpaplano sana na papuntahin ng beloved children, kaya lang wala silang sapat na lugar kung saan natin sila ilalagay kung i-invite natin dito. Kaya loobin ng mahal na Panginoon, aayusin natin yung ating preachers area, papagandahin natin para loobin ng ating mahal na Panginoon this coming October sa ating anniversary ay ating pong ma-invite yung ating isa sa mga anak ng ating kagalang-galang na pastor. At purihin ang ating mahal na Panginoon, kayo po ay nais mag-pledge, tumulong, kailangan po natin ng semento at saka kailangan po natin ng karagdagang buhangin, graba, para po din sa ating kanal, yung ating kanal dito sa ating left side. Sisimulan na po natin yan, mga minamahal, hanggang dun sa dulo.
at loobin ng ating mahal na Panginoon. Kung may blessing tayo, makapag-extend po tayo ng ating chapel, mga minamahal. Wala pong imposible sa ating dakilang Diyos. At samahan po ninyo kami mag-pray, mga minamahal, na pagkalooban tayo ng bagong sasakyan para po magamit natin dahil yung ating mga sasakyan talagang hirap na po. Just imagine, mga minamahal, every week nagtatravel ang mga manggagawa mula rito po sa Zamboanga, pupunta ng Ipil, from Ipil pupunta ng Sindangan, from Sindangan babalik ng Ipil, from Ipil tatakbo ng Imelda, from Imelda susunduin yung mga kapatiran doon. Talagang kawawa po yung ating mga sasakyan. At dahil sa kalumaan na po, mga minamahal, halos tuwing pag-uwi dito, mga minamahal, nararamdaman yung sakit, mga minamahal, ng sasakyan. Talagang nahihirapan na po, mga minamahal. Kaya the more na mag-pray po tayo, na pagkalooban tayo ng mga mas maayos na mga sasakyan para magamit natin sa paghatid sundo sa ating pong mga minamahal na mga maguhan. At wala naman po tayong iba pang mga announcement. Yung ating adult choir, huwag po munang uuwi right after ng ating service. Meron po kayong practice, mga minamahal. At tayo po natin tumayo, at tayo po dumako sa ating closing prayer. Aking pong binibigyan pong pagkakataon sa ating minamahal na kapatid, beloved preacher, Brother Rudy Tayabas. Mga minamahal, tayo po ay mag-pray. Hallelujah, God bless. Hallelujah, our beloved Jojo. Hallelujah, praise your holy name, my God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Apo, dakila mapagpalang amang banal sa pangalan mo pinagmamalayan ni Jesus. Mahal na Panginoon, maraming salamat pagbigay mo sa aming pagkakataon sa oras na ito. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. At pagpapala mo sa bawat isa sa iyong mga ginagamit dito sa iyong banal na basaan, Lord. Hallelujah. Salamat din, mahal Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran, sa pagpapala mo sa kanila, sa pagkikinig at sa pagsasamba nila. Walang sawa ang aming pagpupuri, paglalhati sa iyong makapangyarihan pangalan, mahal Panginoon. Maraming salamat sa pagdagdag mo pang mga araw, panahon sa aming panambahan dito sa dakong ito. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Sa simula sa aming hallelujah, hallelujah, aming banal na hallelujah, naubasan, malapanoon sa aming pag-MC, pag-joy po sa pag-solemn, sa pagbigay na ng pagpasalamat sa iyo, malapanoon, lalo na sa kanilang pagbibigay na walang sawa, na alam nila, malapanoon, ikaw ay may-ari ng lahat ng pagpapala, kaya po sila, malapanoon, pinagbigyan mo, hallelujah, ng masayang puso upang sila ay magtulong sa iyong banal na basan. Higit sa lahat, malapanoon, sa iyong banal na salita, lala sa aming mahal na mga ngaral sa araw na ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil ikaw, mahal Panginoon, ang Diyos na totoong buhay dito sa ministeryong ito. Mahal Panginoon, sa aming pagsamantalang paghihiwalay mula dito sa iyong banal na basan, ikaw pa rin, mahal Panginoon, aming inaasahan na pag-ingatan mo ang bawat isa sa amin, Lord. Ihatid mo kami na walang mga hallelujah, hallelujah, yung mga mangyayari na aming paglalakbay sa pawi namin, mahal Panginoon, dala namin ang kaligayahan sa pagkikinig, sa pagsamba dito sa ministeryong ito. Mahal Panginoon, hallelujah, ikaw po, mahal Panginoon, ang magbalik din sa lahat ng mga kapatiran. Hallelujah, hallelujah. Bigyan mo sila ng kalakasan, kainitan sa kanilang paglilingkod sa pagsamantalang paghantay namin sa iyong muling pagbabalik. At ito ay amin samot-dalangin sa iyong makapangyarihang pangalan. Praise sa pangalan mo, Ginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. We love you so much, beloved brethren. And Jesus loves us more. Tayo po natin magkamayan. We are dismissed in Jesus' name. Sa magpapalayans, come forward na lamang po dito sa harapan sa magpapakouncil sa ating preachers area. Mag-ingat po tayo sa pagsakay, sa pagtawid, sa pagmamaneho. Lalong-lalo na po yung ating mga single na motor.